Hi guys, ilang araw na ako niluluto ng balatro. So naisip ko, what if gumawa na lang ako ng sarili kong poker game? Hey guys, sinubukan ko mag-clean code pero sinukuan ko na lang. Siyempre, hindi siya tulad nung mismong balatro ng yung mga crazy jokers. Ang mostly na gusto ko lang gawin dito is yung core poker logic. Gusto ko makita kung kaya ko ba talaga siyang gawin. Inabot ako ng 3 araw at ganito yung nangyari. Hey guys, I'm currently figuring out the deck of cards kung paano ko siya gagawin. Na-code ko na to nung nag-practice, ganun. Figure out ko lang. Tatry ko to ng Google search. So, help me. Pero moving on sa day 1, 3 lang naman yung ginawa ko. Una, ay ang player deck. Basically, para dito gumamit lang ako ng class, wherein yung class na yon ay may suit, rank, and point para dun natin ilalagay yung attributes ng kada card sa deck natin. After nun, pwede kang gumawa ng 52 objects gamit ang for loop, kung saan kada isang element ng loop na yon ay isang card na may suit, rank, and point na nag-equivalent sa 52 cards ng isang deck. Ang pangalawa ko namang ginawa nung araw na yon ay ang player turns. Well, basically, para dito, 2 players lang muna ginamit ko kasi tinatamad pa ako. At the same time, ginamit ko rin yung Texas Hold'em Poker, which is yung gumagamit ng 5 cards. Pero imbis na i-increment natin 1 by 1, ginamit ko na lang 5 at the same time. Tapos hindi ko na rin muna sinama yung fold, check, tsaka bet sa ngayon. Kasi gusto ko muna mag-focus dun sa hand logic ng poker game natin. Tapos checking. Ang pinakamatagal siguro na ginawa ko nung day 1 is yung pag-check ng duplicates. So basically, pipili yung script ng 2 random cards and then i-check na lang kung magkapareho yung 2 cards. If hindi, edi continue. Tapos i-check niya rin kung yung 2 card na yon is nagamit na. Kung hindi pa nagamit, edi continue, tas bigay. Alam mo, mostly, yun lang naman. After gumawa ng functions para dito, na-realize ko na na-overcomplicate ko pala siya. Pero basically, gumawa lang talaga ako ng checker para makita kung may duplicate ba sa mga nabunot ng table tsaka nabunot ng players. Pero for that, day 1 would be done. Okay, day 2. Ko-compare siya ng point value. Hi guys, day 2 na tayo sa pag-code ng poker game. Tapos ngayon, since na-layout na natin yung cards, gagawin na natin yung conditions like yung high card, flush, ganun. Gagawin na natin yun. Tapos papasadaan ko na lang sa video na to. Pero yun, i-code ko na. So basically, tapos na yung day 1, tapos ngayon, day 2 na. So for day 2, excited ako para sa araw na to. Kasi finally, magagawa ko na yung hand logic ng poker. Okay, our first function is para sa pair tsaka sa nth of a kind. So 3 or 4 of a kind. Kung may 2 ka magkapareho number, edi pair. Kung 3, 3 of a kind. Kung 4, 4 of a kind. So kaya ko na siya pinagsama. Pero ang gamit itong function na to is yung mga point attribute na ginamit ko kanina sa class. Tapos, para makuha to is, ilalagay mo yung 5 card ng table, tsaka yung 2 card ng player. Tapos, titignan niya, like for example, dito. If a point value, which is kunwari itong queen, ang queen is 12, appears twice. So, meron kang 2 12 dito. Edi pair siya. Kung 3 queen, edi 3 of a kind. Kung 4 na queen or 12, edi 4 of a kind. Tapos, ang next ko naman na ginawa ay ang full house. Kasi kung technically, meron ka namang 3 of a kind, tapos meron kang 2 pair, kung pareho siyang true dun sa nth of a kind function, matic, meron ka ng full house. Basta, di ba? Okay, ngayon, para naman sa straight. So, ang straight, basically kapag inuna natin dito, napansin natin kapag bubuo tayo ng straight, kailangan natin ng magkakasunod-sunod na card. So, kunwari dito, 4, 5, 6, 7, and 8. Basically, consecutive sila na points, di ba? Para dito sa straight natin, ginamit natin is yung yung point attribute ng mga cards natin. Then, sinort natin sila ng ganito para madali nating makita kung magkakasunod ba talaga sila. Bakit? Kasi kailangan sa straight, ang pagkakasunod-sunod mo is may gap siya na negative 1 lang. So, kunwari, 4 minus 5 would be equal to negative 1. 5 minus 6 would be equal to negative 1. 6 minus 7 would be equal to negative 1. 7 minus 8 would be equal to negative 1. Kasi kunwari, meron nga tayong magkakasunod-sunod nga to, mas mababa nga si 4. Kunyari, 3 yan. Negative 2 na agwat nito. So, hindi na siya straight. Basta as long as hindi sila magkakasunod na 5 na negative 1 ang kanilang difference, hindi siya straight. Actually, flush ang pinakamadali. Ilalagay mo lang yung 7 card and then i-check mo lang kung 5 sa mga 7 card na yun ay yung magkakaparehong suit. Kapag oo, edi flush siya. Okay, ngayon naman sa straight flush, syempre, i-assume na natin na kung true ang straight, tsaka kung true ang flush, meron ka ng straight flush. Hindi siya ganun lagi. Kunyari sa example na to, kasama yung cards the player.
nag-form siya ng flush gamit to. But at the same time, nag-form din siya ng straight. Pero hindi ibig sabihin ng straight flush siya. Kailangan kung ano yung mga cards na flush, dapat yun din yung straight. So, ganun yung ginawa natin. Basically, sa logic na to, isang ginawa natin is lahat ng cards na may flush, kailangan magkakasunod-sunod sila na may negative 1 din na increment. After ng day 2, and na-drain talaga ako. Kasi to be honest, medyo nahirapan ako sa pagdidebug nung hand logic. Pero, day 2 done. Almost all the hands ay natapos na. Tapos bukas, isa na lang ang gagawin natin. The king of all hands, the rarest of them all, the royal flush. Ito na nga pala siya kahaba. Inabot ako ng 310 lines. Okay guys, rise and shine at ngayon ay day 3 na. At ngayon ay simulan na natin ang pag-code ng the king of all hands, the royal flush. And now basically, sa royal flush ay actually simple lang to. Similar siya sa sa straight flush na ginawa natin. Pwede natin i-check kung yung, for example, yung 7 list ng cards kasama yung table, tsaka yung player card ay nagko-contain ng 1, 10, 11, 12 at 13 na point values. At kung yung mga card na nagko-contain ng point values na yon ay magkakapareho sila ng suit. So, ganoon lang yung royal flush. Okay, ngayon natapos na tayo lahat sa hands. Ginawa ko yun para mag-send sila ng value para makita ko kung existing yung hand. Like true or false, or sa case ng pair, makita natin kung meron ba tayong 1 pair, 2 pair, 3 of a kind, or 4 of a kind. Tapos yung mga result nun ay finid natin sa isa pang function kung saan it returns a score based on the highest ranking hand. And then, since ginawa natin siya for both players, i-compare na lang natin siya kung sino may pinaka higher scored na hand. And with that, actually, tapos na tayo. Pero ito muna ang quick clip na natapos ko na yung script, tapos sinetesting ko siya. Hi guys, so basically ganito siya nag-work. So diba, ang galing. So diba, in table. So bibigay siya ng 5 card yung table. And then, yung kada isang player is may 2 card. And then, pair to rin may 2 card. Pero ang pinagkaiba niya is sabay binibigay yung 2 cards ni player 1 and player 2 and kino-compare na siya sa 5 card na mabubunot agad ni table. So, ayun o. So, kunwari, may flush. So, 3, 4, 4 na diamond, tapos may isang diamond si player 2. So, flush siya. Ito may 2 pair, pero syempre, mas mataas si flush. So, si player 2 panalo. And then, ito naman, 1 pair pareho. Hindi ko pa siya nagagawa na tiebreaker logic if mas mataas yung card ng isang player sa isa pang player. Hindi ko pa siya nagagawa yun. Pero ayun, 2 pair, 1 pair high card, 3 of a kind. So meron kang king, tas king kay player 2. So 3 of a kind si player 2. So, ayun. So like, ayun, tapos na talaga siya. So marami pa tong limitation. Sasabihin ko na lang siya sa video. Pero ayun, thank you guys. At tapos ko na siya. Mostly hand logic lang talaga ginawa ko. At least tapos na siya. Thank you guys. Pero honestly, kahit natapos na natin to, nagmamadali kasi akong i-code to dahil ginagawa ko siya alongside schoolwork. So maraming limitations tong project na to. Tulad na lamang na wala talaga siyang actual player versus player like na turns. Kasi at the same time, lahat ng player is nabibigyan ng card. Tapos pinapakita siya at the same time. Like sabay-sabay silang lahat. And then yung incremental table card reveal, like hindi ko siya ginawa 1 by 1 tulad nung sa proper poker. Tapos yung pag-a-add ng fold, bet and check, then tiebreaker logic, kung saan if pareho yung hands, paano mapapag-decide kung sino may pinaka mas mataas na na value. And then adding a computer component. Pero limitation pa lang yan sa ngayon at baka ilagay ko pa yan sa mga next na video. Pero yun lang naman para sa video na to. Gumawa ako ng maikling poker game at sana ay may natutunan din kayo. Sana mag-look forward kayo sa next kong project. It's something new na magugulat din ako kung nagawa ko siya ng matino. Pero thank you very much for watching and like, subscribe, follow, and comment down below for more content like this. Goodbye!